Tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbibigay galang sa salita ng ating Panginoon. So, in the book of Hebrews, chapter number 10, I hope lahat po tayo ay may Bible, maging mga bata. Amen. Okay. Hebrews So, dapat ay nagbabasa kayo mga kids. Takpan muna. Magay. Diyos, doon ko sa tabi ng tatay. Bible. So, the highest respect that we could give to honor the Word of God. Ay, doon ko sa So, tabi. Hebrews 10, Diyos, hindi ka to. Yung nakugong ang hangin. so verse number 22, yung nakita sa Amen? Amen. Hanggang tayo po ay makarating sa verse number 25. Amen. So let us read together, all together, verse 22, begin. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So tayo pong lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Tumindi ka. O makapangyarihang Diyos, kami po'y lumalapit muli sa inyo pong banal na presensya, at minsan pa ang inyo pong mga salita ay gumawa ng may pagkilos sa aming mga puso, at ang banal na Espiritu ay malayang makagawa at makapangusap sa aming mga buhay ngayong umaga, Panginoon. At nawa sa mga talatang binasa na aming mapag-aaralan ay kayo po ang magpakahayag at mabigyan ng kaluwalhatian sa kalagitnaan ng pangangaral ng inyo pong mga salita. Patawad po sa aming mga kasalanan at linisin niyo po kami sa lahat ng aming karumihan. At lahat ng ito ay aming hiling at dalangin na may pagsusumamo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. And all the people say, Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ang bango ng mimosa, ano? So, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At bagaman maambon at makulimlim, mahangin, ay ang salita ng Diyos ay hindi kayang baguhin ang panahon. Amen? Siya'y mananatiling totoo at hindi lilipas, no? Magpakailanman. So ngayong umaga ay ating pag-aaralan ng mga talatang binasa. Amen. Since tayo po ay nasa buwan ng pagtuturo sa aralin na Baptist distinctive or rather to say church emphasis, magandang ating mabigyan muli ng pagbabalik tanaw ang mga pag-aaral nito, ano po, at napakahalaga bilang isang mananampalatayang Baptist, no, na ating makita ang ating pinagmulan, no. At sabi nga ng kanyang salita doon sa ating binasa in the book of Proverbs kanina na chapter 22 in verse 28, no? Kung di ako nagkakamali ay remove not the ancient landmark which thy father had set. So meron ibinigay na tanda, may binigay na boundaries na ito'y hindi dapat natin makalimutan, hindi dapat natin na mapawalang halaga, kundi ito ay ating maipagpatuloy, no? Kaya yung salitang landmark ay ito'y tumutukoy sa muhon, no? Muhon. Ito'y palatandaan, ito'y hangganan. No? At ito ay magbibigay ng tamang sukat, no? Na yun hanggang doon lamang.
At ang salita ng Diyos ay hindi siya magbabago. Kung ano yung sinabi niya, yun pa rin. Amen? Amen. At hindi natin pwede itong bawasan o dagdagan. No, as the Bible says, na bilang mga mananampalataya ay ating pahalagahan ang kanilang mga iningatang pananampalataya, no, buhay at patutuo. So pamamagatan po natin ngayong umaga ng ating aralin, pag-aaralan na why go to church? Why go to church? It is a basic question na mahalagang masagot ng isang mananampalataya sa kanyang buhay. Bakit ba ako pumupunta sa church every Sunday? Gaya kanina ng kinukwento ng tatay na kanyang tinanong ang kanyang apo na bakit gusto mong pumunta ng church? No? So bakit hindi ba masarap matulog, masarap kumain, masarap maglaro, pero bakit mas gusto mong pumunta ng church? Okay, so why go to church? Okay. So you might ask yourself this question this morning. At hindi mo masasagot yan, first of all, kung hindi ka tunay na ligtas. Right. Kasi nakakasagot lang yan. Maaaring masagutan mo, no, by knowledge, no, yung simple question, dahil gusto kong sambahin ng Diyos. Gusto kong pasalamatan ng Diyos. Pero meron pa bang mas malalim doon? No? So bakit nga ba ako pumupunta ng church? At bakit ko ito dapat gawin palagyan? So, why do I go to church? So, in order you might be aided on an appreciation of the value and importance of this spiritual activity. So, gusto kong isipin nating lahat, no, na some of the many qualities that public worship affords an individual. So, hindi lang sama-sama tayong sasamba, kundi meron tayong kapakinabangan individual sa ating pagtungo sa church. So, kaya ngayong umaga, huwag nating sayangin na matapos ang pangangaral na wala tayong naintindihan, wala tayong nadama na pangungusap ng salita ng Diyos. So, number one, satisfaction for the saint. Satisfaction for the saint. So, napakahalaga pala na isang Kristiyano, isang born again, isang tunay na ligtas, na tumungo ng bahay-sambahan upang mapunan, no, ang kanyang pangangailangan bilang isang ligtas. No? Kung sinasabi natin ligtas tayo at hindi natin napapahalagahan ang pagtungo ng iglesia, ay hindi mo napupunan ang pangangailangan ng iyong sarili bilang isang iniligtas, bilang anak ng Diyos. So, ang ating pagtungo sa church shows that extent of our love to God. So, ito ay isang pagbibigay ng ekspresyon, no, ng ating pasasalamat at pagmamahal sa ating Panginoon. It was Jesus Himself who pointed the way by which redeemed mankind could demonstrate His appreciation to a loving Father. So, sa isang pinatawad, no, isang iniligtas ng ating Panginoon mula sa kapahamakan ng impyerno, ito ay isang pagbibigay ng iyong damdamin sa Diyos para siya ay pasalamatan. That's why the saint need to go to church. At ang salitang saint, hindi ito sa mga patay na mga banal, kundi ang binabanggit na saint ng Biblia ay yung mga buhay katulad niyo. Amen? Amen. Ayan, parang hindi buhay eh. Amen? Ayun. Ayan. So ito yung sa mga buhay na mga banal. No? Ang tawag sa atin, mga banal. Kasi ang alam lang natin banal, yung mga namatay. Diba? So, ay, si San ganito, si San maraming santo eh. No? Pero ang santo na binabanggit ng Biblia, walang iba kundi ang tinubos ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. So, hindi mo kinakailangan pamisahan, no?
Hindi mo kinakailangan may ginawa kang isang magandang bagay para sabihin, para i-canonize o para sabihin ikaw ay maibilang sa mga banal. Ayan. Sila yung mga namatay na may ginawang kakaiba sa kanilang buhay nung sila ay nandito pa sa lupa. Pero ang Biblia, ang binabanggit niya ay yung gagawin mo at gagawin mo pa, yun ang mahalaga sa Diyos. Amen? Amen. Kasi kung patay ka na, hindi mo na magagawa yung nararapat na gusto ng Diyos. Pero ngayong umaga, no, bilang mga tinubos ng Diyos, mahalaga na gawin mo yung misyon na nais ng Diyos. No? Yung direction, yung instruction ng Diyos sa buhay natin, mahalaga na ating magawa. So that's why we go to church to satisfy ourselves in the Word of God. So alam natin na ang ating pagtungo sa church ay hindi lang para kumain, no? Hindi lang para maupo dyan, no? O anumang bagay na gagawin mo pa, kundi para punan yung pangangailangan mo bilang isang individual na banal ng ating Panginoon. So isa kang banal, isa tayong ginawang santo ng ating Panginoon. Kaya yung binabanggit sa Biblia ang santo, ngayon alam natin na hindi ito yung patay. Ang binabanggit ay tayo na mga mananampalataya, ng mga buhay. Amen? Amen. Amen. Okay. So, in order to satisfy the saint, so we need the Word of God. Matthew 4:4. So, yan ang life verse ng inyong pastor. Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. So, tayong mga tinubos, tayong mga iniligtas sa kapahamakan ng impyerno ng ating Panginoon, no? Ay mahalaga na meron tayong appetite. Yan. Sabihin nyo nga, appetite. Appetite. Yan. Meron kang gana. Meron kang kasabikan. No? Saan? Sa salita ng Diyos. Amen? Hindi ka naboboring, hindi ka inaantok, hindi ka naghihigab. Amen? Amen. Amen! Preach on, Pastor! Amen. So, ganun dapat pagka pinangangaral ang salita ng Diyos. Buhay na santo. No? Masigla. No? Active. No? Parang si Limuel. No? Pag walang sakit, hyper, lakad dito, lakad doon, abot dito, abot doon. So, ang mananampalataya, ganun dapat. Dahil tayo mga santong buhay, mahalaga ng ating pakikinig ay buhay. Amen. Amen. So, huwag yung nagbubuhay-buhayan. No? Pero natutulog kahit dilat. No? So, in John chapter 14, verse 15, John 14, verse 15, can you nakita sa amen? Amen. Yan po. Ang sabi po dyan, basta sundan nyo po ko ng inyong mga mata, if He love me, keep my commandments. So sa isa pa lang nagmamahal, mahalaga na kanyang ginagawa, sinusunod ang kanyang iniutos. Amen? Amen. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos, and yet pinababayaan natin ang kanyang utos. At ang kanyang utos, according to Hebrews chapter 10, verse 25, no? Yung ating text, no? Ang sabi dyan, not forsaking the assembling of ourselves, as the manner of some is, but exhorting one another. So, ang purpose pala ng ating pagtungo sa church, no? Ang sabi doon, una, ito'y utos ng Diyos na huwag mong pababayaan, na ginagawa na ng mga ibang mananampalataya na walang pagpapahalaga sa pagtungo sa gawain ng Diyos, no? Which is Sunday, no? Midweek prayer meeting, basta ito'y may kinalaman sa gawain ng Diyos. Mahalaga na ito'y suportahan mo, ito'y gawin mo. Bakit? Unang-una, hindi yan utos ni Pastor. Yan ay utos ng ating Panginoon, according to John 14 verse 15. If you love me, keep my commandment. Do you love God? Amen. Yes. Do you love God? Amen.
keep His commandments. Okay. So, ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay kanyang iniingatan at sinusunod ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. No? At ang kanyang salita ay magbibigay sa atin ng kabusugan. In 1 Peter chapter number 2, babasahin ko, sundan niyo po ako ng inyong mga mata. Ang sabi diyan, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So bakit natin kinakailangan pumunta ng church? To satisfy, or satisfaction for the saints, to satisfy your need. Ano yan? Yung ating mga kaluluwa, mahalagang kumain, no? Namnamin, inumin, no? Ang gatas na walang daya. At ano yan? The Word of God. So dapat katulad tayo ni Limal, no? So, although yan ay habang lumalaki minsan ang kanyang gusto ay yung mga chocolates, mga candies. Kaya hindi niya makalimutan si Nanay Ida. Bakit? Pinakakain ng mga talaga nabe-baby siya eh. Napapamper. No? Wala siyang ibang nilalapitan. Hindi niyo ba napansin? Oo nga po. Nabibuild on loyalty sa nanay. No? So, ibig sabihin, si Limal ay hindi normal na siya mabuhay bilang sanggol, bata, no? Na hindi umiinom ng gatas. Yan, umiinom pa ba kayo ng gatas? Yes, amen. Kailangan pa rin natin ng gatas eh. Amen. Lalo na matatanda na. May osteoporosis. Yes. Huwag mo nang hintayin. No? Amen. So, mahalaga ang gatas. At, kailangan sa buto. no? Iniinom namin So, mahalaga ang gatas katulad ng salita ng Diyos. Yung parmalat na may... Na ang sabi dyan ay inyong nasain. Alam nyo, ang isang tunay na ligtas, tunay na binago ni Kristo, meron siyang appetite sa Word of God. Meron siyang desire, no? Na inumin ito, meron siyang desire na pakinggan ito. Kaya hindi nakaboboring sa isang ligtas ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At kung naboboring ka, there's something wrong. Right. So, i-check natin ang ating number one, unang-unang, salvation. Lord, ba't parang hindi ko na-enjoy ang iyong salita? Parang ayaw kong magbasa ng Bible. Parang ayaw kong basahin ito the whole year na matapos ito. Wala akong desire. Parang nauubos ang oras ko sa pagbabasa ng Biblia. Mas gusto ko pang gawin ang mga bagay na gusto ko kaysa sa iyong salita. Di ba minsan nakakalungkot? Sinasabi natin, ligtas tayo. Sa langit tayo pupunta. Binago ka ni Kristo. No? Mahal mo si Kristo, mahal mo ang Diyos, mahal ko ang gawain na niya at ang kanyang salita. Hindi natin nagagawa. So desire the sincere milk, that ye may grow thereby. Kaya minsan, ang mananampalataya, hindi siya lumalago. Kasi ayaw niyang nasain eh. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon na siya ay lumago sa salita ng Diyos. That is the Word of God. Hindi ka lalago sa Facebook. Hindi ka lalago sa, of course, ang pag-aaral, hindi masama yan. Pero huwag mong kakalimutan, lagi ko sinasabi kay Jan anak. So, hindi masama ang ginagawa mo, maganda yan, mataas ang iyong mga grades, pero mas maganda pag bibigyan mo ng panahon ng salita ng Diyos, basahin. So, minsan ay ang aming pag-uusap ay ang aking pakiramdam, parang siya lang na nakakaintindi ng aking gustong ipaabot na salita. No? So, kaya yung ating Bible reading, hindi ko alam kung anong chapter na kayo. No? O Genesis pa rin, chapter 1, chapter 2. No? Desire, the sincere milk. Nasahin natin na matatapos ang taon na may nagawa ka, nakakaiba sa buhay mo. Yes, nabasa ko ang Biblia for the whole year. Amen? Amen. Sa Bible reading, nare-refresh ako kahit pastor na.
nare-refresh din ako pag binabasa ko, ito pala yung matagal ko nang hinahanap. No? Ako na nga, pastor, nakakalimutan ko pa. Ikaw pa na miyembro na hindi nagbabasa. Di mas lalo. No? So nakita natin ang kahalagahan na mapunan ang ating pangangailangan individually as Christian. Of course, sabi ng moderator, sabi ng congregational leader na nagpapaawit, no? Na masarap na tayo ay magsasamang muli sa gawain ng Panginoon. Amen? Totoo naman eh. No? Pero anong satisfaction ang napupunan individual, no? Sa iyong sarili pag pumupunta ka ng church? Nasa-satisfy ba talaga? Napupunan ba yung pangangailangan mo? Mas maganda yung uuwi ka mamaya ng bahay, salamat sa Panginoon. No? Dahil ito'y nagdudulot sa atin ng galak eh. Pag nasatisfy yung pangangailangan mo, individually, maging ako, minsan uuwi ako, minsan mag-share ako sa mga anak ko, sa asawa ko, nakakatuwa sa church. Nakakatuwa ang pagsamba natin ngayon. No? Sineshare ko sa kanila kung ano yung damdamin meron ako bilang isang, hindi lang tatay, isang pastor, kundi bilang isang individual na mananampalataya. So, nabe-bless ako, no? Na nakikita ko na ang Diyos ay nakagawa na naman sa buhay ko. At doon sa paggawa niya, sa kanyang mga salita, nabigyan ako ng kagalakan. Amen? Amen. So, mahirap yung uuwi ka, parang wala lang. Bukas, gano'n naman. No? At least yung linggo mo, kakaiba nangyari. No? Nakakilos ang Diyos sa puso mo. No? Hindi lang sa kapatiran, hindi lang kay kaibigan na ganito, kay kapatid na ganito, kundi mismo sa akin. Kaya pagkasasamba tayo sa Diyos, ano kaya ang blessing na meron ako ngayon sa Panginoon? Ano kaya ang mensahe niya sa akin ngayon? Are you sensitive of that? So may pangako ang Panginoon eh. So doon sa inawit na until then, no? Kung nakikinig kayo mabuti, o yung himig lang na magandang boses ni Brother Oscar ang pinakikinggan, ang ganda ng boses. Nakaka-bless ang boses. Hindi talaga yung boses eh. Yung mensahe ng inawit. Amen? Amen. Parang hindi kayo na-bless. So yung mensahe ng inawit, nang sabi doon, may promise ang Panginoon, siya'y babalik, kukunin ka eh. No? Sa isang tahanan, dadaling ka niyan sa John 14, verse 1 and verse 2. Na babalik ang Panginoon, kukunin ka at ibibigay sa iyo ang isang bahay na mansyon. Amen? Amen. Yun eh. Yun yung mensahe ng awitin eh. Kaya kako, akma kako ito sa ating pag-aaralan. So, satisfaction for the saints. So, hindi mapupunan ang ating mga pangangailangan bilang individual na mananampalataya pag hindi natin binigyang halaga ang ating pagtungo sa church. No? So, satisfies the soul hunger of the believer. So, hindi nyo ba alam, nagugutom ang inyong mga kaluluwa? So, nagugutom din siya. Kumakain din siya kamukha ng inyong pisikal na laman. So, iba lang ang kanyang uri ng pagkain sa pagkain na kinakain mong pisikal. Mamaya, kakain tayo. Masarap na naman ang kain natin. Walang puknat na hatawan. No? Amen? Kunwari pa kayo. Umami na kayo. No? So, ang sarap natin kumain eh. Lahat may appetite, amen? Lahat nakangiti. No? Ang iba, bahala kayo dyan. Basta ako, kakain ako. Di ba? Subo dito, sandok doon, sandok dyan. No? So, talagang masarap kumain, di ba? Huwag na kayo magmamangay. Dapat ganun din sa ating kaluluwa, masarap kumain, amen? Amen. Ninanamnam natin ito. Ang sarap ng luto ng Panginoon. Ang sarap ng mensaheng pakinggan. Ang sarap damhin. Ano bang dapat baguhin sa aking buhay? Anong nais ng Diyos na dapat kong lakaran? So, pag makikinig tayo, yung mga tanong dapat na kinukuha natin eh. Hindi lang yung point 1, point 2. Kuhanin natin anong
pwedeng baguhin sa buhay ko na mas matutuwa ang Diyos. So, thank the Lord na ikaw at ako ay Kanyang binago. Amen? Dating wala tayong desire sa Word of God. Ngayon, meron ka ng pagmamahal sa salita ng Diyos. So, meron ako nabasa na, ewan ko kilala niyo si Tony Maramara. Ang ilan sa inyo siguro, kilala si Pastor Tony Maramara. Nasabi niya minsan ay may mga binibili tayo ng mga bagay na kahit malaking halaga, no? Makuha lang natin yung gusto natin. Satisfied. Pero minsan, no, bakit ang Bible, no? Minsan ang gusto natin pagkasalita ng Diyos, bigay lang. Hinihingi lang, no? Bakit minsan hindi natin sabi niya pag-ipunan, bumili tayo ng sarili nating Bible. Amen? At daw pagka Bible, ang gusto natin yung hinihingi, no? O binibigay. Regalo, walang problema, no? Pero dapat daw kung meron tayong pinaggugugulan ng halaga, dapat daw yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Oo nga naman, ano? Naisip ko rin yun na bakit pagka Bible gusto natin bigay lang, no? Kasi wala nagbigay sa akin ng Bible eh. No? Sa totoo lang, hindi sa nagdadamdam ako, wala akong natatanda na binigyan ako ng Bible. Kaya mapalad kayo eh. May nagbigay sa inyo ng Bible. Amen? Amen. Sa akin wala. Kaya ako, mag-iipon ako. Iniipon ko yung baon ko talaga. Tinatabi ko yun eh. Kasi na-save ako first year high school. No? Second year high school. No? Kaya ako namatay ako ng first year sa impyerno ako. Bakit? Wala nagturo sa akin eh. Salvation eh. Kaya nung second year, doon ko lang na-appreciate. Although doon sa aming school, Catholic school, ay pinapayagan ng mga Gideons International ay introduce ang kanilang ministry na mamigay ng mga Biblia sa mga estudyante. No? So, tuwan-tuwa ako nun pagka ako'y nabigyan ng Bible at hindi ko lang siya masyadong nauunawaan talaga dahil wala naman talaga na nagtuturo sa akin. So, kaya nga sabi ko sa inyo, yung Bible na packet, yun yung wallet ko eh. Iniipit ko yung mga pera daw, yung dos na buo, nabuta ba niyan? Dos na buo, papel. No? So, 5 piso, kulay berde. Wala na nun eh. No? Kaya, nung ako'y nasave nung second year high school, ay nag-ipon ako. No? Nakabili ko ng, hindi pa Thompson. No? Kaya yung may Thompson, mapalad kayo. Napakagandang Bible niya. Ingatan niyo, no? So, may ginagamit akong Bible, no? Yung Ryrie. Yan. Pero mas preferred ko ang Thompson. No? Parang baril, ano? Thompson. No? Okay. Semi-auto. Okay. So, andito na halos kasi lahat. Parang nagba-Bible college ka na. Halos, andito na lahat ng pag-aaralan mo. Maging preaching, andito na rin. Ito ba yun? No? Oo nga, ano. Kaya salamat, no? At tayo ay mayroon ng pagpapahalaga sa salita ng ating Panginoon, no? So ano pa? So strengthens our faith. If one has not sought the Lord in the measure of faith requires for public worship, it is certainly unlikely that we would ever possess sufficient faith to accomplish any greater objective for the Lord. Church attendance strengthens the faith of every born-again believer. Kaya napakahalaga talaga ng sama-sama ng mga mananampalataya ay sasamba. No? So, nakakatuwa na tayo ay merong desire para punan yung ating pangangailangan bilang hindi lang corporate na sama-sama tayong sasamba, kundi as well as individual. Alam niyo yung pagsamba ko, iba ang accountability ko sa Panginoon sa accountability ng aking may bahay. Magkaiba kami. No? Kaya yung ating satisfaction individually dapat mapunan eh. Hindi dahil kayo mag-asawa,
magkasama kayong pupunta ng church. Hindi, individually. Of course, yun ay maganda yun, yung kayo ay sama-sama ng pamilya, dadalo ng pagsamba, napapatatag, napapalakas ang inyong family bonding, no? Sa ating Panginoon. But speaking individually, dapat mapunat. Dahil iba yung pangangailangan ni Mrs. sa salita ng Panginoon, iba rin ang pangangailangan ni Mr. sa salita ng Panginoon. As a leader and a mother, even the daughter. No? So iba-iba. At ito yung sinasabi ko sa ating aking pinaliliwanag sa ating binasa. Sa point number 1, satisfaction for the same. So, secures our heart. One of the spiritual ambitions of every Christian should be to have his heart established in the faith of our Lord and Savior. So, ito yung binibuild ng ating pagtungo sa church, no? Yung ating relationship sa ating Panginoon. So, hindi lang ginawa mo siyang Panginoon at hindi mo lang siya ginawang tagapagligtas. Of course, mas maganda yung mabuild ang yung relationship sa Panginoon, mas tumibay pa. No? Mas makilala mo pa siya. Kasi yung ginawa mo siyang tagapagligtas, normal yun eh. Pwedeng maranasan ng bawat individual na mananampalataya. But what I'm talking about is your relation between you and God. Matibay nga kaya ang aming relasyon ng Panginoon? Ano kayang na-build? Meron ba na-build? So yun dapat ang makita natin. Pagka Panginoon ang pinag-usapan, andun dapat ang yung talagang yung first love, hindi siya mawawala. Hindi siya mamamatay. So kasi ang first love natin, Panginoon, amen? Amen. So siya lang ang ating nakilala sa buhay natin na talagang ang buhay niya nilaan para sa iyo, para sa akin. So spurs us into new field of Christian endeavor. So the Bible's in Proverbs 29 verse 18. Alam niyo ba ang salita ng Proverbs 29:18? So kung tayo mga mananampalataya na wala tayong pangarap na marating sa ating buhay bilang individual, bilang iniligtas ng Panginoon, so failure ang ating naranasang kaligtasan. Bakit? Hindi ka magiging productive. Okay, nakita niyo na 29:18? Where there is no vision, people perish. Meron ka bang vision na maabot ng mga kaluluwa? Ano bang vision natin? Magbenta? No? Magtrabaho? So hindi yun, hindi masama yun, pero bilang isang individual na mananampalataya, dapat meron kang pangarap na marating, ano yan? Gusto kong magkaroon ng bunga sa gawain, ano yan? Na magiging katulad mo, na tapat at maglilingkod sa Panginoon. So dapat ganun eh. So, naipanalangin nyo na ba yan sa Lord? Lord, bigyan mo po ako ng isang mananampalataya na matuturuan, na magtatapat, na katulad ko. O hindi mo masabing katulad mo? Katulad niya. Katulad niya, ayan. Katulad ni Bakit? Pastor. So baguhin natin. Dapat meron kang vision. Meron kang pangarap. So dito nga eh. O ang pangarap natin, makalupa. So hindi masama mangarap, pero huwag natin kakalimutan, tayo'y iniligtas na ng Panginoon. At ang ating desire, hindi na dito sa lupa, panglangit na, amen? Amen. Panglupa, mawawala lahat yan eh. Mauubos, mabubulok, hindi ka masisiyahan dito sa lupa. Walang kasiyahan. Pero sa salita ng ating Panginoon, we believe, no? Ang kanyang salita hindi lilipas. Kung anong kulang, kanyang pupunan. Amen? So that's why, satisfaction for the saint. Number 2, salvation for the sinners. Salvation for the sinners. So ano yan? Searches the heart. For the word of God is quick and powerful.
than any two-edged sword, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sinner. Salvation for sinners. Hebrews chapter 4. Verse 12. Anong sabi dyan? So wala tayong ibang gagamitin kundi ang kanyang salita. Bakit? Kasi siya yung sumasaliksik ng puso ng tao. Amen? For the word of God is quick. Alam niyo yung salitang quick? O yan ang alam natin, di ba? Mabilis. Pero ang sinasabi dito ay matalas. No? Quick. And No? powerful. And powerful. And sharper than any two-edged sword. So wala nang ibang pinakamatalas. No? Sabi diyan, sapagkat ito ay humihiwa, sumusugat, naghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kayang paghiwalayin ng kaluluwa at espiritu. At mga kasukasuan, yung matatanda. Aray. At maraw, ano yan, yung kaloob-looban ng buto. And is a discerner of the thoughts. Nakababasa ng isip ng tao at tangka ng puso. Amen? Amen. Kaya bakit pag binabasa natin ang salita ng Diyos, parang tayo pinairinggan, di ba? Bakit? Kasi matalas siya. Hindi ko naman alam ang buhay mo sa araw-araw. But I believe, alam ng Diyos. Walang natatago, amen? Amen. Kaya pag tinuturuan natin ng tao, di ba, ng Word of God, minsan ay, pag tinanong, baka po meron kayong tanong. Nauubusan na itatanong, bakit? Kasi ando na yung sagot eh. Kaya napakahalaga na ang mga kaluluwa ng tao, sila ay maturuan ng salita ng Diyos. Noong kahapon, nag-birthday ang aking mahal na ina. No? At nagpapasalamat siya sa panibagong taon ng kanyang buhay. Sabi niya ay dapat may Bible study nung Biyernes. Kaya lang sabi ng aking mother, pwede po ba nag-request? Yan. Sa aming pastor, sa ating pastor, na pwede po ba, Pastor, Sabado na lang para matapat na rin sa birthday ko at makapag-imbita ako ng mga bisita. Ayan. So nakita niyo yung vision ng isang nasa hindi na pang sarili. No? Kasi kung pang sarili, ba't iimbitahin ko pa yan? Kami na lang kakain. Yung gusto kong imbitahan nyo na lang. So sabi niya sa akin, ay nag-imbita ako ng mga bisita na dadalo para sa Bible study. Kaya lang may isa walang dumalo. Bakit ganon? Pagka salita ng Diyos, pag Bible study, ayaw ng tao. Di ba alam mama kako, importante nag-imbita kayo. No? So, at alam niyo nung natapos daw ang Bible study, tsaka nagpuntahan. No? So nakita niyo, bakit pagkain physical, buhay na buhay? Naku, happy birthday, Aling Cora! Ilang taong ka na ba? No? Yung totoo nun maghanda ka, nakakain na kami. No? So, kaya napagod ang aking ina. May matanda, 76 eh. So, ganun pa man ay nagpapasalamat siya na nadalaw ng ating pastor at naipanalangin. No? At siya'y buwan din ng Marso. No? Yung mga Marso raw mga matatapang yan eh. Kaya huwag mong gagalitin ang Marso. No? Dahil ako unang nakaranas ng bagsik ng mga pinanganak ng Marso. Walis tambo. Lalo na po pag Agosto. Okay. So, nakita natin na ang salita ng Diyos ay walang pinipili. No? Mahalaga na ito ay tinuturo sa mga tao. Shows the way God has placed churches along life's highway to serve as a sign o signpost to salvation. So, ang church na tinatag ng ating Panginoon, ito ay inihalin tulad sa isang semaporo, isang ilaw, no? sa daanan, no?
para maituro sa mga tao ang tamang daan ng kaligtasan. No? Kaya ang church na ito, I believe, bagaman nakikita nila, mahalaga ay mas makita nila, lalo na yung nakakakilala sa atin, na ang buhay nyo ay talagang binago ng Panginoon. Kasi once na wala sila makitang binago sa buhay mo, yung ka pa rin, lumang tao ka pa rin, no? Madaldal, no? Mapanira, mainggitin, hindi mo mai-invite yan. So, magkikibit balikat, ha? Church. No? So, hindi ko sinasabi na hindi kayo effective. Ang binabanggit ko dito, yung buhay na nakikita sa inyo. Hindi naman natin pwedeng sabihin, kamukha natin si Noah. Si Noah, 100 years na nangangaral, walang nasave. Family lang niya. Araw-araw, nangangaral. Magsisi kayo. No? At gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. No? Sabi dito ng kanyang salita, and Noah found grace in the sight of the Lord. So, ang tanong, kamukha ba ng buhay natin, buhay ni Noah? So, hindi masama. Pero kung ang plano ng Panginoon, no, ay makapag-akay ka pa ng mga kaluluwa, kasi yun ang purpose, bakit pa tayo binubuhay eh. Hindi lang para iligtas ka sa kapahamakan ng apoy ng impyerno, kundi makapag-akay ka rin ng iba, no, sa paanan ng Panginoon. Kaya ang bunga, napakahalaga eh. No? Bunga sa gawain. Kung ang Kristiyano ay puno, dapat ang bunga niya ay Kristiyano rin. Amen? So, lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang ating matibay na patotoo ay yung binagong buhay. Hindi lang yung every Sunday pumunta ka ng church. Ang mahalaga sa kanila, sino ka pagdating ng Lunes at Sabado sa bahay? Right. Ikaw ba yung mananampalataya na tuwing linggo? Ay ganun din pagka Lunes hanggang Sabado? Kasi kung nakikita nila, buhay mo ay walang nabago. Kamukha rin nila, simba uwi. So bakit pa sila pupunta ng Baptist? Wala naman nabago sa buhay mo. Parehas lang. No? So, ang purpose ng iglesia, no, is to point people to Christ for salvation. So, saves the soul. There is salvation for the sinner who is willing to take time out and listen to the message of the church of the living God. So, mahalaga na mag-imbita tayo, mag-akay tayo. Dalhin natin sila sa church. No? Yung ating mga sinulat na mga pangalan ng bisita, contact number. Minsan, keep in touch natin sila. Amen? So, showers the blessing, attending the church, and receiving Christ as Savior opens the door for unlimited blessing. So, hindi lang dapat tayong mag-feel sa church nito. Dapat ay meron ding mga kaluluwa na dapat madala sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, why go to church? To satisfy your soul. To keep you grow and grow and grow. No? Kaya pagka pinabayaan natin ang ating Sunday service, no? Dumarating man time na talagang hindi maiiwasan, so be it. Alam naman ng Panginoon ang puso mo. No? Ang mahalaga dito ay ating tinutupad, sinusunod, ginagawa ang kanyang utos. Na not forsaking the assembling of ourselves, as the manner of some is. Alam niyo yung salitang as the manner of some is? Hindi niya binanggit ang pangalan kasi baka mamaya isa tayo doon na nagpapabaya sa gawain ng Panginoon. So mahalaga na tayo ay sama-sama, no? Corporate worship together, we sing together, we pray together, we read together, no? And praise together. Amen? Amen. So, at yan ang dahilan kung bakit ang isang iniligtas ng Panginoon ay mahalagang tumungo
sa bahay-sambahan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin na. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong umaga sa mga narinig na pangangaral. Thank you, Lord, for giving us opportunity na baguhin ano man dapat ang baguhin na hindi tama sa aming mga buhay, Panginoon. And thank you, Lord, for the opportunity to remind me, to teach me, to direct me in the way of life. Lalo na po sa inyong kalooban, Panginoon. At bagaman ang mensahe ay simple, payak, hindi mahirap maunawaan, thank you, Lord, for the simple message. But still, small voice that talking into my heart. Ang mahalaga ay nadadama mo pa. Mahalaga ay nakikita mo pa, nauunawaan mo pa ang nais ng Diyos sa buhay mo.